Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa nitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa iyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon ako kasama nila." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kung ating babalangkasin ng Ebanghelyo ngayon, 2 bagay ang maaari nating pagnilayan at baunin na maggagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano. Pagmamalasakit at panalangin. Pagmamalasakit at panalangin. Sa unang pagbasa, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus Nazareno na kapag may pagkukulang ang isang tao, sabihin mo sa kanya, diretsuhin mo siya. Tayo mga Pilipino, aminin natin, ito ang pinakamahirap para sa atin dahil hindi tayo sanay sa diretsuhan. Mahalaga sa atin yung tinatawag na smooth interpersonal relationship na gusto natin makasundo ang lahat. Gusto natin walang magtatampo sa atin. Kaya hindi natin makuha ang diretsuhin. Siguro kung meron man tayo parinig, paramdam na sana ay maintindihan. Bukod siguro sa pagkahiya, kaya hindi natin ito magawa, minsan din ay hindi natin
siguro din makita yung pagkakaiba at lalo na nung ibang mga taong kinaukulan, hindi nila makita ang pagkakaiba ng pagmamalasakit at pakikialam. Aminin din natin, minsan na pagpapalit natin yung pagmamalasakit at pakikialam. Minsan, nangangatwiran tayo na nagmamalasakit lang. Pero sa totoo, nakikialam na pala. Tayo ang makasasagot kung talaga bang nagmamalasakit tayo kaya natin ginagawa iyon o nakikialam na lang, pinag-uusapan na lang, pinagchichismisan na lang, pinagpipiestahan na pala. Madali naman malaman ang pagkakaiba dahil matatalustos siya ng puso kung kaya ginagawa mo ba ito dahil nagmamalasakit ka o nakikialam. Ikalawa, panalangin. Ang bunga ng tunay na pagmamalasakit, doon mo malalaman kung talagang nagmamalasakit ka. Kung nagmamalasakit ka sa kapitbahay mo, na lagi mo kasing naririnig nag-aaway, kaya sinasabi mo tuloy sa ibang tao. Kung nagmamalasakit ka sa kasamahan mo sa trabaho, kaya naman sinusumbong mo siya sa boss o supervisor. Kung talagang nagmamalasakit ka, sa bandang huli, ipapanalangin mo siya. Sapagkat ang tunay na magiging susi sa pagbabago, hindi ikaw. Kahit ba napakapagmalasakit ka, kahit ba napaka-concern ka para sa Kanya, alam natin na sa bandang huli, ang tunay na magpapabago, ang tunay na tutulong sa Kanya ay ang Diyos. Kaya nga minsan, sinasabi ko sa mga mag-asawa, lalo na sa mga ikakasal ko, ang una nating dapat pagsumbungan ay ang Diyos. Bago mo pa isumbong siya kung kani-kanino, isumbong mo muna sa Diyos. Sapagkat ang tunay na nagmamalasakit, ang tunay na magpapabago ay ang Diyos. Pagmamalasakit at panalangin. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Popular siya sa ating mga Pilipino. Bawat bayan siguro, bawat probinsya, may kapilya para kay San Roque. May kanta pa nga tungkol kay San Roque. Sapagkat malapit siya sa puso ng mga may sakit at nangangailangan. Bakit naging sikat si San Roque? Hindi siya pari, hindi siya madre. Bakit siya popular at malapit sa ating puso? Sapagkat puno siya ng dalawang bagay na yon, malasakit at panalangin. Kung tutuusin, mayaman si San Roque, galing sa mayaman na pamilya. Ngunit sa kanyang pagsaliksik sa Panginoon, nagmistulan siyang palaboy. Pero hindi siya talaga palaboy. Siya'y peregrino. Magkaiba daw po yun. Ang palaboy, basta na lang gala ng gala, kung saan-saan napupunta. Ang peregrino, siguro nga, iba-ibang lugar ang pinupuntahan niya, ngunit sa totoo lang, meron siyang direksyon sa buhay. Meron siyang patutunguhan. At yun ay ang pagsasaliksik niya sa Diyos. Kaya nga siguro akala ng iba para siyang si Raulo, palaboy. Pero sa totoo lang, siya'y peregrino. Sapagkat ang buhay niya, puno ng panalangin.
panalangin na ang ibig sabihin pagsasaliksik at pagtupad at pakikinig sa kalooban ng Diyos. Pagmamalasakit, pwede namang magpa-happy-happy na lang siya sa buhay dahil mayaman nga siya. Dahil binata naman siya, di wala siyang problema. Pero bakit tumulong siya sa mga may sakit? Lalo na yung mga naapektuhan ng epidemya, parang pandemic. Hindi naman niya kailangan tumulong. Kaya nga, nagkasakit din siya. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil nagmamalasakit siya. Sapagkat kung tunay kang nananalangin, kung tunay kang kaisa sa kalooban ng Diyos, hindi pwedeng maging manhid ka sa paghihirap ng kapwa mo. Hindi pwedeng wala kang gawin kapag nakikita mong nangangailangan ng kapwa mo. Hindi mo pwedeng hindi idulog sa Diyos ang daing ng kapwa mo kahit hindi mo kakilala. Kaya nga, malakas ang loob nating lumapit kay San Roque sapagkat alam natin, puno siya ng malasakit, puno siya ng panalangin. Ipagdasal din natin ang bawat isa na tayo din, katulad ni San Roque, at higit sa lahat, katulad ni Jesus Nazareno, ang buhay natin mapuno ng pagmamalasakit at panalangin.